Ay, grabe oh. Tingnan niyo yung mga bahay, wasak talaga. Grabe pala talaga oh. Ayun oh, tingnan niyo oh. Katakot siguro no, kasi mo yung lupa mula doon sa taas bumagsak dito. Saan na napunta yung mga bahay? Diyan o, natabunan na. Natabunan na sa ilalim niyan. Bakit kaya gumuho no? Ay, tataka nga ako kami, puro buhay na kahoy ang lumusong, na putol-putol. O, taka nga ako, wala naman ako dito may putroso. Nagtaka ako kami, ang mga ginugulong ng buhay na kahoy na putol-putol. Ito, mukhang kwarto to. Meron nga daw parte na nga yung buong bahay. Tignan nyo naman guys kung gaano kalalaki yung mga bato na bumagsak mula dun sa taas ng bundok. Dito daw nanggaling yung landslide. Guys, itong nasa likod natin, dating bahay to. Ngayon, makikita nyo, ang natira na lang itong kapirasong pader. Talagang nakakalungkot ang sinapit nila dito. 20 po katao namatay dyan. Ngayon lang po nangyari yan. 35 years na ako dito. Anong oras po nangyari yun, sir? Alas 2. Alas 2 po na hapon. Tumakbo sila, sinasalpok ng pato. Yung isa, yung si Jamila, abang tumatakbo, sabi ko na iligtas mong buhay mo na yun dahil hawak-hawak ng mga apo ko. Bumalik, sinalpok ng bato. Yun ang kinamatayan niya. Ay, yung kinamatay niya. Sa ulong tao. Malaki po yung bato. Malit-lit lang sa kutsi. Ang laki pala. Kasi kita ko mayroon yan, maglula. 4 na araw po bago nahanap yung katawan. Ang iba, yung na lang si Amelia, 4 na araw. Good morning guys! Welcome back po sa ating channel. Andito tayo ngayon sa Tagaytay, dito sa may Stellar's Hut. Dito kami nag-overnight, kasama natin si AJ Travel Adventure. Actually wala kaming plano mag-vlog ngayon. Kaya lang since nandito tayo sa Tagaytay, puntahan na natin yung Laurel dito sa may Batangas. Tignan natin kung kumusta na nga ba, kung ano na yung kalagayan ng Laurel after ng Bagyong Christine. Kasi nakita namin sa balita na ang dami palang nasalanta ng Bagyong Christine dito sa may Batangas. Mga 1 week after ng Bagyong Christine. Tignan natin kung kumusta na yung sitwasyon doon. Bago tayo umalis, pakita ko muna sa inyo kung saan kami nagstay. Ito yung Stellar's Hut. Yan. Banana sir! Uy, may saging pa oh! Ito, dito kami nagstay. Itong Stellar's Hut is good for 4, pero tingin ko kasya pa dito. Kung gusto niyo mag-tent, pwede. Kung may dala kayong tent, pwede kayo dito. Or pwede kayong mag-rent ng tent sa kanila. Meron silang pool, swimming pool, kaya lang hindi na kami naligo sa pool kasi ang lamig kagabi. Meron kasing bagyo ngayon, si Bagyong Leon. Tapos meron silang free coffee na barako. Tapos ito yung room. Dito tayo nagstay, natulog. Ayan. Bali kasya dalawa dyan. Tapos meron siyang pull out sa ilalim na kasya din ng dalawa. So, kasya 4 dito. Tapos may ano yan, TV, ayan, may aircon, may blower, may projector. Tapos nakalagay, welcome to Stellar's Haven. Meron silang sink dito or lababo. Meron silang table dito. Meron silang tubig. May mga lutuan na. Ayan. At ito yung CR nila. May heater kasi malamig dito sa Tagaytay eh. Ayan, may heater na yan. At meron silang free wifi. So ayun, tara, samahan nyo kami guys. Check natin kung kumusta na nga ba yung kalagayan or sitwasyon ngayon dito sa may Laurel, Batangas. Tara. Sana wag muna umulan. May bagyo din kasi ngayon. Yung Bagyong Leon. Kaya lang sa extreme north naman yun eh. Pero dahil sa laki ng bagyo, umaabot yung ulan dito hanggang dito sa may Batangas tsaka Tagaytay. Ang lamig na dito sa Tagaytay. Sarap ng tulog namin kagabi. So ito, dito na tayo sa may rotonda. Nakakaliwa na tayo dito. So guys, ito nga pala yung pinuntahan namin dati ni Mrs. May vlog kami dito nung wala pang hindi pa na landslide to. Tingnan natin kung makapasok tayo. Kasi may nakita kami mga nakamotor na dumadaan eh. So yung last punta namin dito ni Mrs. Yung kalsada na to is zigzag talaga siya na matarik. So as of today, October 31, may nakalagay na karatula doon, road closed. So hindi po siya passable sa mga 4 wheels. At tignan natin kung pwede ang motor, kung makakatagos tayo ng Laurel. Ito makakadaan na yung motor. Pero 4 wheels kasya naman dito eh. Kaya lang hindi pa advisable. Ganda ng view dito par no? Kala mo nasa Cordillera tayo. Nawasak na yung nawasak na yung rockfall barrier, rockfall net. Yung dinaanan namin to ni Mrs. Ang linis ng daan na to eh. Madulas nga yung kalsada. Kaya hindi mo na siya advisable sa mga 4 wheels talaga. Delikado.
Ay grabe to oh. Oo nga no. Saan galing to? Doon sa taas. Ay oo, meron na siyang ano, rockfall barrier. Ayun, natanggal pa oh. Napunit oh. Ayun oh, mga puno na nalaglag oh, laki oh. Pinutol na lang. Ayan oh, grabe naman oh. Ang laking landslide nito. Ay oo nga. Pagkandudulas, mabigat ang motor. Hindi pa talaga pwede ano, 4 wheels dito. Oops. Landslide ulit. Tumpok-tumpok yung ano niya, landslide no. Ba't ganun? Landslide ulit. Para tayong napunta sa Cordillera. Nakatakot lang kasi ganyan yung putik oh. Madulas siya, madulas. Ito, haba ng landslide na to oh. Tinulak na lang siguro yung lupa dyan papunta doon sa bangin. Ay, nawasak yung ano yung barrier oh. Ito, ang dami nito. Haba yan siguro nung hindi pa na-clear yan oh. Isang diretsong ganun na landslide oh. One week na yung nakakalipas pero ito hindi pa nila totally naka-clear lahat. Dahil ang dami ang daming landslide talaga. Ay grabe oh. Galing dito sa taas, punta dito sa kaliwa. Nabungkal yung puno oh. Wala na puno na yan. Ayan oh, ang dami yung nabungkal na puno oh. Labas yung ugat. Ay grabe, nagpa-fog na dito. May 4 wheels pala na nakakadaan. Kaya lang sila yung naglilinis. Ayan oh, DPWH Cavite, 2nd Dio. Nabali yung ano, puno oh. Bali yung mga sanga. Sira na yung barrier oh. Oo nga no, kakaalis lang ni Bagyong Christine. Ito na naman isang bagyo, si Bagyong Leon. At super typhoon din. Ang ganda ng wall na to oh. Kayupi-yupi na yung arko. At tingnan yung puno oh. Tignan niyo yung mga ugat niya, ang laki na pero nabunot pa rin oh. Tapos yung mga kawayan, ito oh. Ito as in buo. Yung buong kawayan. Ayan oh. Malakas po yung tubig dito sa Malakas po yan. Parang ilog po siguro no? Ilog. Kitang-kita namin naman po yung dahil aming bahay. Ito po, tapos ito po yung ilog. Ang laki talaga ho. Parang ganun talaga yung ano. Grabe ho mga batot, mga troso eh. Ngayon nyo lang po naranasan dito yun? Ngayon lang ho. Yung nung aming bahay na yun, may ilog din yung nangungupahan din eh. Binibidyohan pa ako nung nakatira doon. At hindi na pala yung tubig nakabutas. Mabilis Mabuti po. ako nalika doon namin yung bata. Mabilis sa pagkakaano talaga. Ang dami namatay din eh. Ay, ganun po. Saan parte po? 20 ang namatay dito sa amin. Dito po sa Laurel? Sa amin po sa palok mismo. Sa Palak mismo? Oo. Ito pong Sampalok, Talisay pa po ito. Ah. Sa Laurel eh, kulang-kulang 50 yata. Yung namatay po? Dami. Kala namin may bukas pong lomi. Hindi po sir. Sige po, salamat po. Una na po kami. Grabe daw yung nangyari dito sa kalsada na to. Para daw ilog eh.
Sobrang lakas daw ng tubig. Tapos ginawa nila yung hapon or lunchtime, natakot sila kaya bumaba sila, naglakad pababa. Ito yung kuryente, bumagsak na oh. Ay grabe yung daan oh, pag ano siya oh. Kumailalim na sa lupa yung kuryente. Ito, ito nalinis na dito. Pinagpuputol na lang yung mga punong kahoy. Grabe yung daan na to. Palipad kami ng drone, makita mo para siyang S. Kaya lang hindi kami makalayo or makataas na masyado kasi may mga nakita kami parang mga lawin yata yun eh. Ang dami nila. Kalat yung mga bato tsaka mga basura. Ayan o. Nanggaling siguro yan sa taas, pumunta dito, dinala ng tubig dito pababa. Sabi nila ate, Sampaloc daw yung pinaka naapektuhan talaga nung bagyo. Subukan natin daanan. Total, nandito na rin naman tayo. So ito, nandito na tayo sa baba. Ito, welcome Barangay Sampaloc. So 1 week after ng bagyong Christine, ito medyo hindi pa rin nakaklear talaga ng todo. Ayan no, ay grabe. Ito, naglilinis pa rin sila dito. So sabi nila yung lupa daw dito hanggang leeg, yung taas, nanggaling sa taas, papunta dito. Ay naglilinis pa rin sila oh. Ay grabe naman oh. Tignan nyo ito oh. Pinasok talaga oh yung lupa sa loob ng bahay, sa garahe nila. Tapos tong Alpha Mart, tignan puno na ng mga troso. Eto, nagpapala pa sila oh. Tinatanggal na yung mga lupa. 1 week na nakalipas ha, pero ganyan pa rin. Ganyan pa rin kagrabe. Ayun oh, pumasok sa loob oh ng mga tindahan. Eto, nanggagaling dito sa ano, party na to. Dito ito, makita nyo may tubig pa rin oh. Ay, nilabas na yung sofa oh. Wasak-wasak na. Ah, wala pa rin kuryente dito? Ah, so hanggang ngayon pala 1 week after nung bagyo wala pa rin kuryente. Ay, ito, pinasok talaga oh. Grabe pala yung nangyari dito talaga oh. Ay, yun, nalubog yung ano, jeep oh. Hanap na tayo ng gasoline station dito. Thank you. Pagas na kami dito guys kasi doon sa Laurel baka wala ng gasoline station. Eto, nandito na ulit tayo sa Barangay Sampaloc. Grabe sir. Wasak yung ano, pader oh. Ayan o, parang dito yata dumaan yung tubig siguro. Ayan o. May sinasabi kanina si tatay, yung nakakwentuhan natin dun sa karinderya. Meron daw pamilya dito, isang pamilya, yung tatay daw nasa laot. Naiwan yung pamilya niya, yung mag-iina niya. Natabunan daw ng landslide. Dun daw ang pinakagrabing part dito. So tara, tignan natin. Fire truck. Ayun na, nag-aano sila ng tubig oh. Bibigay ng tubig. Kasi sa pagkaalam ko, walang tubig ngayon dito at walang kuryente. Mamaya tanong natin kung may kuryente na sila. Tingnan nyo yung videos oh. Wasak. At saka tong ano to, ano sakyan to? Innova. Kasi kwento ni tatay kanina, yung mga sakyan daw, kasi yung mga kotse daw, talagang bumaligtad daw sila. Ang daming mga sasakyan na nasira oh. Ito oh, mukhang bago pa to. Ano to? Fortuner oh. Wasak-wasak talaga oh. Grabe pala banda dito. Ito siguro mga naputol na troso. Oo. Galing siguro yan sa taas.
pa rin ang putik dito. Punta sa gasoline station, no? Ayan, tuloy-tuloy pa rin. 1 week na nakalipas, tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis nila. Ayun daw, yun daw yung pinakamalala. Dun daw. Ayun, no? Wasak-wasak, oh. Pwede pumasok dyan? Yung motor? Tara, tignan natin kung saan bumagsak mismo yung landslide. Dito pala yun. Ayan, oh. Ay, grabe, oh. Tingnan niyo yung mga bahay, wasak talaga. Eskwelahan ba to? Ay, hindi, mga bahay yata to. Ayan, oh. Grabe pala talaga, oh. Katakot siguro, no? Kasi mo yung lupa mula doon sa taas bumagsak dito. Talagang nasira yung pader ng bahay, oh. Pader na dito, pader pa doon. Pumasok yung lupa sa mismong bahay. Yung sasakyan, no? Nalubog na rin, no? Ito, malala din to. Wasak, oh. Guys, tignan nyo yung tricycle. Wasak-wasak na, oh. Ayan, no? Nagkahiwa-hiwalay na yung tricycle. Grabe naman kasi yung mga puno, yung mga troso na bumagsak, oh. Yun yung motor, oh. Ano yung nangyari sa motor? Tignan nyo yung mga bintana, oh. Ayan, oh. Ayan po talaga na lubog po sa ano yan? Yun, humarang yan sa daan kaya walang putik dito. Humarang po dito yung kotse na yan. May mga bahay po dyan na nalubog talaga? Hindi na, lubog talaga, di ba, nadaanan ng bato. Yan, 20 na taon na patay dyan. Saya yan dito dati. Ngayon nagiging ng, para wala nang kasayahan. Ngayon lang po nangyari yan? Oh, 35 years na ako dito. Anong oras po nangyari yun, sir? Alas 2.
Alas 2 po na hapon. Oh. Tumakbo sila, sinasalpok ng bato. Yung isa yung si Jamela, abang tumatakbo, sabi ko na yung iligtas mong buhay mo na yung dahil hawak-hawak ng mga poko. Ilang taon na po yun si Janela? Mga 14. Sabi ko na yung kuya, balikan mo muna si tatay. Bumalik, sinalpok ng bato. Yun ang pinamatayan niya. Yung kinamatay niya. Sa ulong tao. Malaki po yung bato. Maliit-liit lang sa kutsi. Buo ng loob ko wala ng bahay ko. Habang tumatakbo ako. Dito po kayo tumakbo pababa. Oo. Hawak ng mga apo ko. Buti po hindi dito dumaan yung landslide, no? Hindi, tubig lang hanggang din eh. Humarang nga ere. Humarang po yung kotse. Yung dito po ng mga nabasag na pader, yung mga kwarto, may mga namatay din po dyan. Wala nang namatay yan, nakalikas. Bigla kasi alas 2 natutulog ang iba. Segundo lang. Segundo lang po. Mayroon yan. Maglolo, maglula, mag-ina. Gaano po katagal bago nila nahanap? Ang last, 4 na araw. 4 na araw po bago nahanap yung katawan. Ang iba, Sige sir, salamat po. Ano pangalan niyo sir? Ben. Sir Ben po, Ben. Thank you po Anong ginagawa niyo sir nung dito, nag-landslide? Ako yun sa loob ng bahay. Tulog ko, yung naramdaman kong sisigawan ng tao. Hindi na basta ako. Nakita ko naggaguhan ng mga bato eh. Mabilis yung ano? Wala pong isang minuto nangyari niya. Saan na napunta yung mga bahay? Diyan na, natabunan na. Natabunan na sa ilalim niyan. Natabunan na. Bakit kaya gumuho no? Ay, tataka nga ako kami, puro buhay na kahoy ang lumusong, na patol-patol. Wala pang ako isang minuto nung biglang guhunin. Kalunos-lunos ang pangyayari. Oo, kalunos-lunos nga yung nangyari dito. Ako dyan, puro bata. Yun nga eh. Meron pa daw isang buong pamilya. Isang buong pamilya. Yung tatay May daw maglolo't lola. Nasa Sa dyan, nasa laot. Papakain nun eh. Sakat nun kasi pagbalik mo, wala na yung pamilya mo no? Yun nga yung masakit eh. Totoo yun. May isang bahay pa dyan. Nadala na. Nadala yung bahay mismo. Ganun kalakas. Parang ako isang minuto lang talaga. Kasi yung troso, bato, Oo, lupa, tubig. sama-sama. Itutulak niya yung bahay no? Nagtaka kami, ang mga ginugulong ng buhay na kahoy na putol-putol. Putol-putol. Yung putol niya sir, sinadyang putol. Sinadyang putol. Ang lalaki pa. Mga bata ay naliligo pa dito nun eh. Nagliliguan pa, mga bata. Pagka wala na mga magulang nila. Ito mukhang kwarto to. Tignan mo naman yung pumasok par. Oo nga eh. Grabe naman yung pumasok na mga lupa, bato. Ito pa oh. Ito talagang yung isang kwarto na wala. Ito pala, ganyan kalalaki yung mga troso oh. Ang lalaki naman pala oh. Ito parang ito pa yung yero. Sino yung tricycle oh. Ayun no, nasa taas oh. Ito yung bahay oh. Wasak-wasak na. Lubog na yung kalahati ng bahay. Dito daw nanggaling yung landslide. Ito yung sinasabi siguro ni Sir na putol-putol na troso na nanggaling sa taas. Itong pinatitirikan natin ngayon, mukhang bahay to sa ilalim kasi nakikita ko na may mga hollow blocks at pader. Tignan nyo naman guys kung gaano kalalaki yung mga bato na bumagsak mula dun sa taas ng bundok. Mas malaki pa sa atin yung bato. Dito daw nanggaling yung landslide. Yan sa taas. Guys, itong nasa likod natin, dating bahay to. Ngayon, makikita nyo, ang natira na lang itong kapirasong pader at ang mga gamit ng mga dating nakatira dito. Meron pang laptop dun, no? Mga damit, Durabox na basag-basag. Meron pang washing machine dito. Ito, ref pa yata to. Parang nakakakilabot yung nangyari dito. Madaming mga nawalan ng buhay dito.
sa ilalim ng mga lupa na yan. Talagang nakakalungkot ang sinapit nila dito. So tara, silipan naman natin yung ibang part dito na nasalanta din ng bagyo or yung flash flood or landslide. Una na po kami, sir. Sige po, ingat po. Bili lang ako inumin. Buti kayo, ate, hindi kayo na ano no, nadamay sa ano no, landslide. Malayo naman. Grabe pala yung nangyari din, no? Ang dami namatay daw. Patay dito karamihan na ay sanggol. Sanggol. Naku. Dalawang buwan. Eh, Doon sa taas na yun? Taon. bye-bye. Bye, Nicole. Ay, ito pa oh. Tingnan niyo yung kotse oh. Ito oh, nalubog din oh. Mazda 323. Ito yung mga nagtitinda ng ano, isda oh. Mga tawilis. Yung mga isda na tawilis, dito lang yan matatagpuan. Dito sa may Taal Lake. Dito nalinis na dito banda oh. Ay, ayan oh. Mukhang nadamay din dito banda oh. Mawasak din yung bahay oh. Mga lalaki ng mga bato oh. Pag yan tumama sa pader mo talaga mawawasak yan oh. Tignan mo, nabutas yung pader oh. Ito, may nakalagay dito oh. Christine Victims Landslide. Parte ng kalsada na gumuho din. Ay, tignan, ang galing nung ano. Tignan nyo yung poste oh. Buti hindi pa bumabagsak yung poste na to. Ay, nasa gilid na nabutas oh. Ito oh, Taal Lake Central Fishport. Dito dire-diretso pa rin ang paglilinis nila. Pero may gasoline station na, hindi lang natin alam kung gumagana. Tikiran po. Grabe oh. Dito pala banda madami. So kaya galing lahat ng mga lupa na to. Tignan nyo naman yung bato na to oh. Ang laki oh. Ate, ano po yung binibigay nila? Relief po. Ah, relief goods. Galing po kay Ayun po sa Jose Meson. ah, galing kay ayan, may mga relief sila pinamimigay dito oh. Disaster Response Food Truck. Ayan, Hot Meals on Wheels. Ayan, may namimigay naman pala ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Grabe naman oh, lalaki ng mga troso na to. Ito na ang Municipality of Laurel. Pumasok pala sa loob yung ano, lupa oh. Ito na pala yung pinaka-munisipyo nila. Pumasok mismo sa ano oh, munisipyo. Ayan oh. Ay, grabe naman pala oh. Parang mas grabe dito ah. Ang kapal ng lupa pa dito oh. Oh, dudulas. Ah, sige po, madulas kayo ate. Ah, putol na daw yung tulay. Wala daw ano meron dito? Ah, mga relief.
Ay, grabe oh, pinasok yung mga bahay oh. Ay, natumba yung truck oh. Grabe pala nangyari dito. Mas grabe pala dito, sir. Sir. Ito na. Ay, grabe pala. Eto oh, putol na yung tulay oh. Tignan natin. Bakit kaya ganyang kulay ng mga puno, no? Para silang mga binalatan na puno eh. Ay, eto na siya oh. Grabe. Grabe nangyari dito. Eto oh, tignan nyo guys oh. Kotse, mukhang bago pa oh. Tricycle. Sa likod, meron pang ano, elf ba yun? Ayan, yung makita mo sila, naglalakad na lang, tumatawid sa ilog na sa ilalim. Ayan yung bridge par oh. Napunta na dyan oh, napunta na. Tapos tignan mo sa pinakadulo. Puno ng ano, mga troso doon. Nagtataka ako, bakit ganyang kulay ng mga troso? Para silang mga binalatan eh, no? Siguro sa... Pagkakababa at saka pagkakarolls. Oo, possible. Tignan mo yun. Ayun, itinatanggal nila oh. Grabe, tignan nyo yung truck oh, napunta doon. Mas grabe pala dito.